Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mindaros, at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to send money to Mayabang savings account from coin.ph with the new transaction fee. So dito naman sa ating coin.ph, so pwede naman tayo mag-transfer or mag-send money to Mayabang savings account natin with the new transaction fee. So nabago na yung kanyang transaction fee. So before 10 pesos yung kanyang regular na transaction fee, pero ngayon ay ginawa na siyang 5 pesos. So i-confirm natin kung talagang nabago na siya. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano yan gawin, then stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang mag-login or i-open mo lang dito ang yung coin.ph app and then i-click mo lang. And then once nakapag-login ka na, so dito lang sa ating coin.ph profile homepage, and then dito lang sa kanyang main menu, and then kailangan mo lang i-select dito yung withdraw. And then once na-tap mo na yan, dito naman sa baba, mag-pop up itong withdraw, and then kailangan mo lang i-select dito yung cash out. And then, next step, dito na tayo sa cash out /send. Okay, so dito naman ay kailangan mo lang mag-scroll down. And then, since Maya Wallet Savings Account number yung kailangan natin tapapan dito, so kailangan mo lang i-select dito yung banks. Okay, so kapag Maya Savings Account number, ang kailangan mong hanapin dito ay Maya Banks. Kapag Maya Wallet naman yung kailangan mong tapapan dito, so hanapin mo lang dito yung Maya Wallet. Okay, so dito lang sa banks, and then kailangan mo lang i-tap dito yung view all options. And then, dito ay kailangan mo lang mag-scroll down and ilocate lang natin dito yung Maya Bank. At once na-locate mo na dito yung Maya Bank, and then kailangan mo lang itong i-select. Ayan, so dito na tayo sa next step. So cash out, so Maya Bank online bank transfer. So dito naman ay enter mo lang dito kung magkano yung amount na ita-transfer mo. Ayan, so once na-enter mo na dito yung amount, so dito na tayo sa pag-select ng kanyang payment method or transactions method. So dito naman may dalawang options. So InstaPay, so within 10 minutes ito, pero may transaction fee itong 5 pesos. Makikita nyo na bago na talaga siya. So before 10 pesos yung transaction fee dito sa coin.ph, pero ngayon naging 5 pesos na lang. Kung gusto mo naman ng walang bayad or free, so pwede mo naman itong iselect yung PisoNet, pero in the next banking day, may process po ito, hindi ito real time, hindi agad-agad ito. So may process po yan. Okay, so silik lang natin dito yung InstaPay dahil gusto natin ng real time. And makikita mo naman dito sa baba yung kanyang transaction fee na 5 pesos. Total amount, so kailangan ma-extra balance ang yung wallet dito dahil separate yung kanyang transaction fee. Kapag okay na, and then kailangan mo lang i-tap dito yung next. And then, dito na tayo sa another step, so cash out. So, dito naman ay kailangan lang natin i-enter dito yung receivers ng bank account name. So, dito naman sa pag-enter ng bank account name, so first name and then last name. So, either capital letters man yan or small letters, pwede po yan basta tama yung details. And then, enter lang natin. At once na-enter mo na dito yung recipient ng bank account name, so dito na tayo sa pag-enter ng bank account number. So dito naman ay mayroon tayong 12 digits na Maya Savings Account number. Yun yung kailangan natin i-enter dito, hindi yung mobile number natin dahil Maya Savings Account number. Kapag Maya Wallet, ang kailangan mong enter dito ay mobile number. Okay, so enter lang natin dito yung ating Maya account number na 12 digits. So dito lang sa box, and then fill out lang natin. At once na-enter mo na dito yung receivers na 12 digits na Maya account number, so dito naman ay kailangan natin i-enter dito yung recipient na mobile number, so required ito. So dito naman sa box, i-click mo lang and then fill out lang natin. At once nailagay mo na dito yung recipient na mobile number, so kailangan mo lang basahin dito bago tayo mag-proceed. So fund transferred via InstaPay are final and irreversible, so please check recipient details carefully. So kailangan mong i-double check yung account name and then account number dahil wala po itong refund once nagkamali tayo dito. Kapag okay na, and then kailangan mo lang i-tap dito yung next. And dito na tayo sa last step for the confirmations. So, recipient info, account holder, bank account number, recipient mobile number, i-double check mo kung tama yung details na nilagay mo. Transaction summary, yung amount and yung transaction fee na 5 pesos. Kapag okay na at correct lahat, and then kailangan mo lang i-tap dito yung confirm.
And kailangan lang tayo mag-biometric authentications or enter mo lang dito yung coin.ph PIN mo para ma-authorize natin yung transaction. So gagamitin natin dito yung biometric para mas madali. Dito lang sa mobile screen, scan lang natin. Ayan, so makikita mo naman dito na transaction processing. So kailangan lang natin itong hintayin. So since 10 minutes naman yung kailangan natin itong hintayin, so minsan hindi naman aabot po yan. So napakabilis lang talaga. So pwede mo naman i-check dito yung kanyang check details. I-click mo lang and then i-double check lang natin. So makikita mo naman dito na successful na talaga na-receive na natin or na-send na sa ating Maya account number. So all details nandito naman and then kailangan lang natin itong i-double check sa ating Maya app. And kailangan lang tayo mag-back. Okay, so login lang tayo dito sa ating Maya app. At once nakapag-login ka na dito sa ating Maya app, so dito naman sa ating Maya profile homepage, so dito lang sa katabi ng wallet, dito lang sa taas, baba lang ng username, kailangan mo lang itap dito yung savings. At once na-tap mo na dito yung savings, so makikita mo naman dito na na-add na siya. And then kailangan mo lang itap dito yung My Savings. So dito naman sa My Savings, dito mo makikita yung 12 digits na Maya account number. So dito siya, ito pwede mong gamitin ito direct kung gusto mong lagyan yung Maya account number mo. Ito siya. Ayan, so makikita mo naman dito sa baba, mag-scroll down ka lang dito sa transactions and then nandito na siya na talaga naman successfully na nasend na galing lang sa ating coin.ph. Napakabilis lang talaga via InstaPay. So ito na yung proof natin. Alright, so ganoon lang po kasimple mga kaibigan kung paano tayo mag-send ng money or mag-transfer ng PAN galing lang sa ating coin.ph to Maya Bank. I hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa coin.ph app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.